Natapos na ang palabas na Batang Kwapo at ngayon ay sisimulan na natin ang pagtalakay sa House of Lies. Para sa mga nais manood, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming Cinema Insight English channel at patuloy na suportahan kami. Maraming salamat. Ang katahimikan ni Edward ay hindi simpleng pagod o galit. Ito'y malamig na katahimikan, mabigat, puno ng puot at paghihiganti. Madalas, ang mga tahimik ang pinakanakakatakot sapagkat ang katahimikan mismo ang pinakamalakas na sigaw ng paghihiganti. Habang bumabagsak sa kaguluhan ang pamilya Torcampo, si Edward ay hindi na lamang sugatang lalaki. Bawat hakbang niya ay may bigat, may pagpipigil, at may malamig na kalmadong kayang dalhin lamang ng taong winasak ng sariling tahanan. Nang sabihin niya kay Marge na umalis na sa mansyon, hindi iyon tinig ng natalong asawa. Iyon ay tinig ng lalaking pinuputol ang tali mula sa loob. Bawat salita ay nagpuputol ng ugnayan at nang tawagin niyang sumpa ang pamilya, naging malinaw. Hindi na ito galit lamang, kundi pagkilala na siya'y lubos ng nilamon ng kasinungalingan. Ang pag-alis ni Edward ay hindi basta pagtalikod sa isang bahay, kundi pag-abandona sa mundong ilang taon siyang niloko. Ngunit nananatiling tanong, bakit hindi niya agad sinabi kay Marge ang katotohanan tungkol kay Ashley? Bakit nais niyang si Paulo mismo ang magbunyag? Dito lumilitaw ang mas madilim na posibilidad. Marahil, nais ni Edward na maramdaman ni Marge ang sugat sa pinakadirekta, pinakamasakit na paraan. Ang kanyang katahimikan ay hindi kahinaan, kundi kalkuladong paghihiganti. At kapag ang taong matagal nang niloko ay pumili ng katahimikan, ang katahimikan na yon ang pinakanakakatakot na tunog, yumanig sa puso ng lahat ng sangkot. Marahil nais ni Edward na marinig ni Marge ang katotohanan mula kay Paulo mismo, hindi bilang tsismis, hindi bilang hinala, kundi bilang sugat na ibinigay ng mismong lalaking sumira sa lahat. Kung ganoon, malinaw na ang puso ni Edward ay tumitibok sa malamig na paghihiganti. Samantala, ang posisyon ni Marge ang pinakamatindi. Naglalakad siya sa bahay na puno ng lihim, ngunit siya ang huling niloko. Isipin mo, lahat ay nakakaalam, lahat ay nagbigay ng pahiwatig, sa mga tingin, sa mga pag-iwas, sa katahimikan. Ngunit si Marge lamang ang kumapit sa huling hibla. Walang kamalay-malay na gumuhuna ang pundasyon. Ang paulit-ulit niyang tanong kay Edward ay hindi basta kuryosidad, kundi sigaw ng isang babaeng nakadarama ng matinding mali, ngunit hindi matukoy kung ano. Kaya't siya ang pinakatragikong karakter, sapagkat habang desperado niyang sinusubukang ayusin ang sirang tahanan, siya ang pinakamalapit sa bingit ng pagbagsak. Bawat eksena ay may dalang nakatagong takot ni Marge. Oo, siya'y kalmado, ngunit ang kanyang katahimikan ay hindi kapayapaan. Ito'y katahimikan ng pusong nasa gilid ng pagguho. At habang ipinikit niya ang mga mata sa pag-asang maghihilom ang lahat, ang katotohanan ay unti-unti nang nilalamon ang kanyang anak na si Jasmine. Si Jasmine ang naging pinakamaselang refleksyon ng pagkabasag ng pamilya. Ang kanyang depression ay hindi kahinaan, kundi tugon, reaksyon ng isang batang naniwalang ang pamilya ay kanlungan at kabuuan. Ngunit natuklasang ang kanyang ama, ang lalaking kanyang kinapitan, ay maaaring maging taksil. Ang pinakanakakatakot pa, ang pagtataksil ay kinasasangkutan ng kanyang sariling tiyahin. Paano niya haharapin ang ganoong katotohanan? Paano niya hahatiin ang puso kung ang mismong mga taong kanyang pinagtitiwalaan ang siyang sumira sa kanyang paniniwala sa tahanan? Ang pagdurugo ng ilong ni Jasmine ay hindi lamang pisikal na sintomas. Ito'y dramatikong paalala na ang mga kasinungalingan ng matatanda ay laging bumabagsak sa katawan ng inosente. Ilang beses na ba sa kwentong ito ipinakita na ang mga bata ang siyang pinipilit magdusa sa kasalanang hindi nila ginawa. Ngunit sa gitna ng takot, lumitaw ang unang maliit na pagliko. Hindi lamang sakit ang nakataya. Ang oras mismo ay kumalaban sa kanila.
Nang ideklara ng doktor na kailangan ng donor, mas mainam mula sa kapatid. Biglang nagbago ang bigat ng usapan. Sa sandaling iyon, si Ashley ay hindi na lamang sentro ng lihim. Siya ang naging potensyal na tagapagligtas ng buhay ni Jasmine. Isang malupit na paradokso. Ang batang kumakatawan sa pinakamalaking kasinungalingan ng pamilya ay siya ring susi upang mailigtas ang isa pa. Para bang sinasabi ng tadhana, walang makakatakas sa katotohanan. Dito lumitaw si Paulo, hindi lamang bilang taksil, kundi bilang lalaking napilitang harapin ang bawat nakatagong desisyong ginawa niya. Ang una niyang naisip ay si Jasmine, ngunit bawat hakbang patungo kay Thea ay hakbang papasok sa apoy na siya mismo ang nagsindi. Pinakanakakakilabot, alam ni Thea ang lahat. Alam niyang desperado si Paulo. Alam niyang totoo ang pagmamahal nito kay Jasmine. Ngunit sa likod ng pag-ibig na yon ay nakatago ang takot. Takot na mabunyag, takot na mawala ng kontrol, takot na harapin si Marge. Kaya't lumitaw ang tanong, nang lapitan ni Paulo si Thea, siya ba'y ama na naghahanap ng lunas para sa anak o siya pa rin ang makasariling lalaking pilit pinipigil ang apoy ng sariling kasalanan? At si Thea, hindi na siya basta kabit. Hindi na siya. Bawat galaw niya ay may dalang entitlement, galit at kalkuladong kapangyarihan. Ang babaeng handang blackmailin si Paulo sa pinakamahina niyang sandali ay hindi na umaasa sa pag-ibig, kundi sa dominasyon. Iyon ang pinakanakakatakot sa kanyang karakter. Matagal nang naunawaan ni Thea na ang kaligtasan sa kwentong ito ay hindi nakasalalay sa pag-ibig, kundi sa impluwensya. Kapag ang isang tao ay nagsimulang gamitin ang katotohanan bilang sandata, malinaw na hindi na siya naniniwalang ang tagumpay ay makakamtan sa katapatan. Ngunit sa likod ng lahat ay nakatayo si Greg. Isa siyang taong hindi kailangang sumigaw. Ang kanyang presensya pa lamang ay may dalang aura ng panganib. Ang ganitong mga karakter ang pinakanakakatakot sapagkat bawat ngiti ay may nakatagong utos at bawat pagtanggi ay may nakahandang ganti. Nang subukan niyang paalisin si Yoli, naging malinaw na hindi na niya kayang kontrolin ang pagtagas ng mga lihim. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi natatakot sa salita, natatakot ito sa ebidensya. At nang hawak ni Yoli ang resulta ng paternity test, naging mahalaga ang kanyang presensya. Hindi na siya basta matandang kasambahay, kundi buhay na alaala ng mga katotohanang pilit inilibing ni Greg magpakailanman. Ang paninindigan ni Yoli ay kahanga-hanga. Sa kabila ng takot, pinili niyang manatili. Ang kanyang pagtanggi ay hindi lamang tapang, kundi moral na paghihimagsik laban sa sistemang itinayo sa kasinungalingan. At nang ideklara niyang hindi niya iiwan si Regina at hindi niya hahayaang matahimik ang katotohanan ni Ashley, doon unang nabitak ang maskara ng kapangyarihan ni Greg. Ito ang ikalawang malaking pagliko ng kwento. Sa simula, inakala nating si Edward ang magbubunyag ng lahat. Ngunit marahil, ang tunay na pagsabog ay magmumula kay Manang Yoli. Ang babaeng palaging minamaliit. Dumating ang pinakamabigat na sandali nang lihim niyang tawagan si Marge. Isipin ang eksena, isang tahimik na tawag, ngunit may kapangyarihang magwasak ng imperyo ng kasinungalingan. Hawak ang paternity test ni na Ashley, Thea at Paulo. Itinulak ni Yoli si Marge sa puntong wala ng balikan. Nagmadali si Marge pauwi, hinahanap si Yoli, desperado sa mga sagot. Lumubha ang hangin sa mansyon nang salubungin siya ni Greg. At sa eksenang yon, ang tunay na bigat ay hindi sa mga salitang binanggit, kundi sa mga hindi nasabi. Ang kanyang mga pagtanggi, ang kunwaring kawalan ng alam, ang lihim na pagsunod kay Marge. Bawat kilos ay nagtataksil ng katotohanan. Takot si Greg na mahuli sa pinakamatandang panlilinlang. Ngunit bakit kumikilos si Greg ng ganoon? Siya ba'y ama na pilit pinoprotektahan ng pamilya o isang hari ng mansyon na desperadong kumakapit sa pangalan kahit masakal ang iba? Dito umikot ang kwento nang sa wakas ay inilagay ni Yoli ang papel sa mga kamay ni Marge. Isang simpleng dokumento,
Ngunit higit pa sa papel, ito'y nakatagong punyal na matagal nang ibinaon sa aparador ng pamilya. Isang paternity test, malamig na ebidensya, sagot na hindi mabubura ng luha, pakiusap o impluensya. Sa sandaling iyon, nabasag ang katahimikan. Si Ashley, matagal nang pinaniniwala ang anak ni Edward, ay lumitaw na anak ng iba. At ang pangalang yon, gaya ng alam natin, ay si Paulo. Hindi ba't nakakakilabot? Sapagkat kung si Paulo ang tunay na ama ni Ashley, ang pagtataksil na ito ay hindi pagkakamali. Isa itong lihim na iningatan sa loob ng maraming taon. Isang kasinungalingang nabuhay sa bawat hapunan, bawat sandaling tinawag na pamilya, bawat yakap na inakalang totoo. Isipin si Marge sa eksenang yon. Nanginginig ang mga mata, kumakabog ang mga kamay, humihinto ang hininga. Hindi na siya basta asawang niloko, siya'y babaeng natuklasang halos lahat ng nasa paligid niya ay nakibahagi sa pagtatayo ng kasinungalingang sumira sa kanya. Kaya't lumilitaw ang tanong, ano ang unang mamamatay sa puso ni Marge kapag tuluyan niyang tinanggap ang katotohanan ng papel na yon? Ang kanyang pag-ibig kay Paulo? Ang kanyang lambing kay Ashley? Ang kanyang respeto sa pangalan ng Torcampo? O marahil, ang pinakanakakatakot na posibilidad ay nananatili, na hindi ito ang pinakamalaking lihim. Marahil ang paternity test ay simula lamang at sa likod nito ay may mas madidilim pang katotohanan na hindi nila kayang marinig. Sapagkat kung si Ashley ay hindi anak ni Edward, nananatiling tanong, sino pa sa mansyon na ito ang may pangalang hindi tunay na kanila? Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe Cinema Insight English Channel.